Dismayado ba kayo sa mga ganitong klaseng Bluetooth nyo na madali siya malubat? Sa ngayon, i-on natin is totally blackout na. Wala na siyang wala ng power, no? So malamang sa malamang ang sira nito is battery. So ngayon paano tayo i-upgrade natin to, guys? Yung mga ganitong klase. Kung may ganito kayo, guys, panoorin nyo, no? Ganitong klaseng Bluetooth na madali, o kahit anong klaseng Bluetooth na mas madaling malubat, charge mo tapos lubat agad. So lalo na kung ganitong kasi mahalaga to, guys, yung mga ganito. May na-repair na ako dati nito na iba to kaysa ordinaryong Bluetooth. So ngayon baklasin natin, i-upgrade natin to, guys. Ang ating kailangan lang is kailangan natin ng wire, tapos mayroon tayong BMS, no? One is BMS, and then importante battery. So para mas sigurado nating matagal malubat, guys, ang ganito, gagamitan natin siya ng dalawang battery. Yan. So siguro itong dalawa na to 1.2, no? 1200 milliamps. Okay na to, guys, ganito. O pwede rin itong 1.5, no? 1500 milliamps. Pero para sa akin ito okay na to. Matagal na malubatin, guys. So ngayon, baklasin natin. Yan. So ganito lang pagbaklas, guys, no? Kasi wala kang makitang iskruhan dyan. Tanggalin natin tong kanyang takip. Yan. So dito makikita natin yung kanang screw. Gamitan tayo ng mas maliit na star screw. Phillips screw. Yan. Kuha lang tayo ng magnet. Idikit lang natin para hindi maghiwa-hiwalay, guys. And then hatakin natin to, guys, ng lungnos, no? Alalay lang. So yun yung battery niya, guys, oh. Maliit. Kaya kung ganito ang battery sa inyo, ito kasi is malaki. So check natin to, guys, kung ilang voltahe ito. Pero hindi na niya nire-reading yung voltahe kasi lobat na siya. Hindi na siya nag-on. Ngayon i-check natin kung ilan ang voltahe na lang nito. So hindi natin alam kung ito ay 1.5 volts. Pero sa mga ganitong klaseng battery, kung mayroon man is 2.3 volts o 2.5 volts. Yung mga ganyang kalaki. Pero hindi ko alam kung 3.7 volts yan. Check na lang natin, guys. Kung ilan pa yung voltahe na. Ayan, guys, 1.2 volts. So 1.2 volts. Kasi kung 1.5 lang ito, guys, 1.5 volts lang. So hindi natin siya dapat lagyan ng ganito kasi ito is 3.7. Ngayon subukan mo natin siya ng wala kasing nakalagay dito kung ilang milliamps or ilang volts yan. Subukan mo natin siyang i-charge, guys, ng mabilisan. Kapag nire-reading niya ang mahigit sa 2, ayan, so nagcha-charge na siya. So kapag ni-reading niya ang mahigit sa 2,
pwede natin siyang kabitan ito. Kasi malamang 3 volts yan. Check natin ulit habang naka-charge. So guys, binabasa na niya yung 2.9, 2.1. So tuloy-tuloy yung taas niya. 2.2. So ibig sabihin guys, ito is hindi lang to 1.5 volts, no? Hindi lang to 1.5. So check natin guys kung tataas pa talaga siya. Pag tumaas siya, ito ikabit natin. Pero kung 1.5 volts, hindi natin siya pwedeng kabitan ito. Babasihan lang muna natin yung charging niya. Pero kahit nag-charge na siya guys, ayaw pa rin gumana, oh. Wala siyang hindi siya gumana. So ibig sabihin lobat talaga siya. Sa sukat niya na ayan 2.4 na, almost 2.5 na. Sa sukat niya na 2.4 ayaw pa rin gumana. So may tendency guys na 3.7 itong battery na ito. Maliit siya na battery kung ikumpara sa mga ordinaryong 18650 na battery, no? So 18650 to 3.7 volts. So duda ko nito is 3.7 din ito, pero manufacturer ang gumawa nito kaya ganun lang kaliit. Kabitan natin siya guys ng ganito. Just watch this kung paano natin palitan, no? So ngayon, check ulit natin kung ilang volts na. Make sure lang natin guys na tama yung ipapalit natin battery, ha. Nasa 2.5 volts na siya. So 2.5 volts, no? So subukan natin siyang i-on. Subukan natin siyang i-on. So ayan guys, ayaw pa rin, no? Ayaw niya mag-on. So wala tayong ibang gagawin. 3.7 volts to. So nasagad lang yung voltahe niya. Tanggalin na natin to guys, yung battery niya. Sobrang liit ng ating battery. Yan. Tabi lang natin konti ito. Ngayon guys, ang gagawin natin, inangan muna natin ang ating BMS. First step, no? So unahan muna natin kuhanan ng linya ito bago tayo mag welding ng ating spot welding. Make sure lang natin yung positive nito guys, positive at saka negative para sa ating wire. Maglagay lang tayo ng patungan para hindi masunog ang ating tiles. So make sure lang natin yung positive nito. So ngayon guys, isukat lang natin to, no, yung ating battery, kasi sukat lang talaga to dito. So dito na lang natin siya ilagay, no, sa bandang likod. Sukat na sukat lang siya, oh. Subukan natin ilagay ng paganyan. Ilagay mo natin siya, tapos subukan natin pasok kung kasya ba. Yan. Susukat siya guys, no? So ganyan yung ating forma. So okay siya sa ganitong hitsura. So okay na.
Yan. Putulin natin. Yan. So sa tingin ko is tama na yan. So lagyan lang natin to guys ng cover. So balutan muna natin to guys ng high resistance tape, no? Para sigurado yan. Tabi natin. Yan. So dito naman sa ating hininang kanina na BMS, kabit natin siya dito guys. Kabit natin, gamit lang tayo ng double sided. So mayroon tayong double sided dito. Hindi ko alam kung saan to galing. Ay, hindi pala ito double sided. So kuha tayo ng double sided tape. So mayroon palang double sided tape doon na nakakabit guys, no, kanina. Doon sa pinutol natin. Yan. So ito na yung gagamitin natin para dito. Yan. Kabit natin and then padikit na natin tong ating ano. So make sure lang positive na nandito. So dyan din na side ang ating positive. So yan. And then yan na siya. Sukat lang natin guys, no, yung tamang size. So tama siya. So hinang na natin. Ihinang natin to. Yan. Yan. Init. So nakadikit na siya. Dito naman sa ating aray ko, init. Putulan natin siya ng konti guys. Medyo lagpas. Yan. Gamitan natin ng sapin guys kasi sobrang init. Yan. Sa sobrang init tagal lumamig eh.
Ayun, no? Sobrang init. Ayaw pa lumamig. Yan. Kailangan lang nasa pin talaga guys. Yan. Palamigin natin ng matagal-tagal. Ayan na. So yan na yung kanyang ano guys, posisyon. Check natin yung kanyang negative positive, no? Kung mayroong ano, out. Gamit ang ating tester. Gisingin na natin ating tester. So dapat guys ang kanyang i-reading is 3.7 lang, no? Or 3.9 or 4.2, no? So ayan, no? 3.9 volts siya. So yan yung kailangan natin sukat para mapagana natin. Dahil dito kanina sa kanyang isang battery nag-reading na siya ng 2.5, ayaw pa rin gumana, no? So may tendency nga na 3 volts ito. Kaya lang na-deadbat talaga siya. So ngayon subukan na natin, no? Ikabit natin siya kung nasaan yung kanyang positive negative line. Dugtong lang natin to guys. Yan. Ito yung kanyang negative. So hindi ako sure guys na 3.7 to, ha. Pero base kasi sa kanyang ano kanina is nasa 2.5 na ayaw pa niyang gumana. Ito is isubok muna natin. Ngayon kung okay siya, yan, idugtong na natin yung negative positive. Yan. So naidugtong na natin, wag muna natin i-fix yan. Subukan natin i-on to guys, no? So make sure lang na hindi magdikit. Subukan natin i-on. So ito na yung ating inasymbol na battery. I-on natin siya. So ayan na guys, oh. So gumana na siya for 3 volts, no? So kaya naging 3 volts lang siya kasi pinarallel natin siya. Hindi natin siya sineries. Kasi kung i-series natin to guys, negative to positive, ang magiging voltahe niya is 7 something, no? 7 mahigit. Kasi 3.7 is 8, no? 8 volts. Pero dahil nakaparallel, so nanatili siya sa 3.7 volts or 3.9. Ngayon subukan natin siya sa USB guys. Kung gagana siya. Yan. So gumana na siya. At make sure to guys, no, na tama ang connection. At ang masasabi ko, kung ilang oras ang tinagal nito sa kanyang life cycle kung sa pagtugtog ng ating Bluetooth,
nasisigurado ako na magti-triple siya dito, no? Let's say kung aabot man ito ng 2 oras na tugtugan, nasisigurado ako na ito is aabot ito ng kahit kalahating araw, tuloy-tuloy. Kasi guys, mayroon na ako mga ginagawa na ganito at ganitong battery rin ang kinabit ko. Yung iba nga sabi nila umabot na ng 1 araw, hindi pa nalulubat. Totoo to guys, no? Yung ganitong koneksyon. Kaya i-fix na natin to guys. Patayin lang natin. Yan. So yung dugtong natin is okay na yan. Ihinang na lang natin to guys. Ihinang natin. So yung connection natin kanina is yan na yun. Pero naipasok na natin. Sa tingin ko is okay na siya. Yan. So yung pindutan is okay na. Play na lang natin. Ayan. So check natin sa ating USB. Nasaan ka USB? Gumising na kayo, kayo magwalis na kayo doon sa baba. Ang daming dumi doon, mga basura nagkalat pa. Ano ba yan? Gumising na kayo, kayo magwalis na kayo doon sa baba. Ang daming dumi doon, mga basura nagkalat pa. Ano ba yan? Okay na guys, naibalik na natin lang sa kanyang pasukan. Check natin.
guys. Kung ikumpara natin sa mga ordinaryo battery natin na 18650. So ito siya kalaki. Yung ating 18650. Tapos ito yung original niya na battery dito. Masyadong malaki ang pagkakaiba guys. Kung sa ipapalit natin. Ngayon sigurado guys, yung lubat na pag-usapan, napakatagal malubat ito. Kung sa malaki na yung battery natin, dalawa pa. So ngayon, ibalik na lang natin ito guys. Yan yung ano niya. Hold. Okay na to guys, ano? Sa ating conversion, kinonvert natin at in-upgrade na natin. At kung nakarating ka guys sa video ito, please like and subscribe to my channel guys, Beams Channel TV. Para sa mga iba pang video na gusto nyo makita tungkol sa conversion, panoorin nyo guys ang ating mga video regarding batteries. So marami tayong ginagawa dyan para dito. So ito ay isa lang to sa mga conversion na ginagawa natin. Pero marami na tayong kinonvert. At talagang kung lubat ang pag-usapan may pagkakaiba talaga. Yung huli ko ang ginawaan hindi na nila nagamit yung iba nilang Bluetooth dahil sa isa pa lang hindi na kayang lubatin pa sa isang araw. So totoo yun guys, yung JBL na kinonvert natin ng dalawang battery. So sabi ng may-ari is hindi na raw niya kailangan papatugtugin yung ibang Bluetooth dahil doon pa lang hindi na nalulubat. So pwede to guys sa mga camping, no? Gusto mo mag sound trip doon sa tabi ng baybayin, no? Pwede to. Matagal na malubat to guys. Okay guys, maraming salamat and God bless. Bye bye.